na makapangyarihan sa lahat, tinataas ka po namin, pinupurit, dinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman, O Lord Jesus. Tunay nga, O Lord God, napakabuti mo sa amin. Hallelujah sa oras na ito, Lord God. Salamat sa libreng hininga. Hallelujah na ibinigay mo po sa amin. At nandito po kami, Lord, nagkakaisa po kami dito sa God is our strength upang itaas ka po namin. Dahil tunay nga, O Lord God, hallelujah, ikaw lang po ang may karapatan sa aming mga buhay. Salamat sa biyaya na hindi man namin ito mababayaran, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. At unang-una, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa isip, sa salita at sa gawa at sinasadya ko man or hindi, Panginoon, nakita sa aking mata, nasampit ng aking bibig, Panginoon, na hindi kaya-aya at narinig ng aking tainga, Lord. Linisin mo po ako mula ulo hanggang talampakan at nawa, Lord Jesus, hallelujah, ang mumutawi sa bibig ko ay yung kalooban mo lamang po, Panginoon. Double portion of your anointing ang yung ipagkaloob sa akin, O Lord God. Tunay nga, Panginoon, hallelujah, ikaw lang ang aking pagpahayag, Lord Jesus. Gamitin mo lamang po ang aking bibig na katulad ng isang apoy na tutupok sa aming mga puso. Kung ano man ang mensahe mo, Lord God, rebuke or encouragement, hallelujah, tuluyan po, Lord, nga buksan mo ang aming puso, isipan, upang sa ganun, Panginoon, maunawaan po namin ng malinaw ang inyong mga salita. Let your will be done, Panginoon. Bakuran mo ng iyong banal na espiritu ang bawat sulok ng BR na ito at hindi po makapasok ang mga hindrances, maging signal man namin, O Lord God, ay palakasin mo, Panginoon. At gano'n din po sa amo ko, Lord, na hindi nila ako katukin ng doon ng kanilang pag-unawa sa akin. Salamat, Lord. Hallelujah. Alis po kami sa BR na ito na punong-puno ng papala at punong-puno ng biyaya na galing sa iyo. Ngayon pa lamang, Lord, we claim victory sa pangalan mo in Jesus' name. We pray. Amen and amen. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Salamat po sa ating mahal na Panginoon sa isa namang pagkakataon na ngayon, mga kapatid, hallelujah, ay January 2, mga kapatid, no? 2026 na. Kumusta ang ating bagong taon, mga kapatid? Siguro ang iba, masaya. Ayan, mga kapatid. Ang iba naman ay malungkot, mga kapatid. Mayroon po akong tips na ibibigay sa inyo bago po tayo dadako sa ating salita ng ating Panginoon. Dahil bagong taon, mayroon po tayong bagong pag-asa. Amen? Hallelujah. At iwan po natin yung mga dating 2025 na nakakapanakit sa atin. Amen? Hallelujah. At dadako po tayo sa 2020. O ngayon at year, mga kapatid, linisin natin lahat ng ating mga nagawang mga pagkakamali, no? Hallelujah. At tumahan po tayo sa bagong taon na punong-puno ng kapayapaan. Hallelujah. At iwanan na po natin yung pagiging tamad natin, pagdalo sa mga gawain. Kailangan maging ano na po tayo, mga kapatid, um, dumalo. Dumalo na po tayo, no? Iwanan na natin yung mga mistake natin na minsan na laging ulit-ulitin natin, no? Yung mistake natin na yung ang nagpapahina sa atin. Praise the Lord. At kailangan, yung pangatlo, i-improve po natin yung spiritual life, mga kapatid. No? Yung spiritual life na makakatulong sa atin. Hallelujah, paano po tayo lalago bilang mga Kristiyano at malaging malalim sa ating pananampalataya. No? Iwanan natin yung mga galit, puot, tampo, praise God. Iwanan na natin yon, mga kapatid. Huwag na nating bit-bitin kasi hindi na tayo tumangkad kasi bit-bit-bit pa rin natin, mga kapatid. Amen po ba? Tama ba ako, Brother Mario? Iwanan nyo na po yung mga galit ninyo, ha? Ngayon, hanggang ngayon, mga kapatid, sama ng loob, dala-dala pa rin natin. Iwanan po natin yon. At number 5, kailangan, mga kapatid, discover a new thing. Yan po ang ating mga tips, no? Sa panahon ngayon na 2025 natapos na. And then, tayo po ay nasa 2026 na, mga kapatid, and ay nagpapasalamat po ako sa inyo na kabahagi pa rin ninyo ako ngayon sa 2026 dito po sa God is our strength, mga kapatid. Salamat po ako sa inyo at hindi man ako kagalingan na inaakala ninyo, pero salamat sa pagkakataon na binigyan niyo po ako ng pagkakataon, mga kapatid. Amen. Salamat po sa mga nag-manage dere po sa ating sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Balik po tayo. Hallelujah, mga kapatid. Parang napahaba na yata ang ating introduction. Hallelujah.
Alam ko pong ang lahat ay sabik, I mean, sabik tayong makinig sa salita ng Diyos, sabik tayo na, pakinggan kung ano po ang laman ng topic natin mga kapatid. Actually, ang topic nito kung nag-aaral po tayo is pang-college talaga 'to mga kapatid. Pero kung gusto natin talaga lumago mga kapatid, spiritual, hallelujah, kailangan natin na makinig tayo, 'wag lang tagapakinig. Dahil sabi nga ng ating Panginoon sa Samuel mga kapatid, obedience is better than sacrifice 'no. Kumbaga nag-ubi ka and nag-sacrifice. Yung dalawa ay laging magkasama mga kapatid. Hindi lang po puwedeng magsakripisyo ka, pero wala ka namang pagsunod. Amen, hallelujah. Kaya ang dalawa na yun, hallelujah, obedience and sacrifice. But sabi sa First Samuel mga kapatid na obedience is better than sacrifice. Ibig sabihin na meron talagang pagsunod mga kapatid, kaysa sakripisyo nga hindi natin 'di ba bakit nasabi yun kasi para yun kay ano mga kapatid, isang hari na si Saulo. Saulo hindi Saulo mga kapatid, yung hari na yun mga kapatid Saul 'no, kaya hindi man niya sinunod, ang nangyari ay hindi na siya naging hari at si David na po yung na-elect na maging hari dahil nga kailangan talagang obedience. Ayan mga kapatid, hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon at ang topic po natin mga kapatid is ang sabi dito, hallelujah, the Christian and stewardship. Amen? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo or mag-unmute kayo dyan at basahin natin lahat ang ating topic na nagsasabi, the Christian and stewardship. Praise the Lord. Pero kung hindi nyo hawak yung mga cellphone ninyo, akyatan niyo yung isang upuan natin kasi naka-open yan para yan sa ating lahat mga kapatid. Praise the Lord. Sabi dito, the Christian and stewardship. Sa Tagalog mga kapatid, ang Kristiyano at ang pangangasiwa. Bali dalawa po 'no. Kay Sister Aluna diyan, akyat ka sisi ko, praise God. Akyat ka dito sa mga ano, sa ating, upuan na bakante, ayan, para po 'yan sa lahat. Ang Kristiyano mga kapatid at ang pangangasiwa, kanina sabi natin mga kapatid, ang steward ay meron po siyang tinatawag na management or meron po siyang tinatawag na accountable, amen. Unang-una doon po tayo sa owner, kasi dito po muna tayo sa steward mga kapatid. Ang owner po natin is walang iba ang ating Panginoon. God, yan po, siya po yung owner sa lahat. Sabi pa nga doon mga kapatid sa John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made, mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos ang ating taga-create, mga kapatid. Amen? Ang ang tao or man, ito po ang tinatawag na steward. And ang steward, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and have dominion over every living things. Ibig sabihin, hallelujah, ang tao, ginawa ng Panginoon para magdominion sa mga nasa lupa, mga kapatid. Ibig sabihin, tayong lahat, amen, hallelujah, binigyan ng pagkakataon na i-manage. Amen? Hindi tayo yung gi-manage, no? Minsan, nagkakamali tayo eh. Kasi tayo nang na-manage sa ating trabaho na dapat tayo ang may karapatan. Hindi yung mga, parang mayroon ng tinatawag mga kapatid na kapangyarihan yung trabaho. Dahil minsan, dapat tayo yung nagmamanage, pero minsan mga kapatid, na ano tayo yung na-manage sa trabaho. 'Di ba? Nagkakamali tayo doon. Hallelujah. Depende na lang katulad sa ating mga OFW. Kaya tayo talaga mga kapatid, sabihin natin na minsan talagang sablay, no? Praise God. Hallelujah. The Greek word of stewardship is oikonomia. The meaning, household management. Amen? And biblical context niya mga kapatid, a person interested with managing others, state or affairs, reflecting faithful care for God's gift. Ano po daw mga kapatid? Hallelujah.
Ang isang stewardship mga kapatid ay talagang, i-manage niya kung ano ang meron sa kanya. At kailangan po natin bilang management mga kapatid, sabi dito sa ating key verse, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Amen. Lahat ng manggagawa tayo. Amen. Tayong lahat ay manggagawa. Amen? Kaya sabi nga dito sa atong teksto mga kapatid, kung babasahin po natin paatras lang sabi dito mga kapatid, ano nga si Apolos at ano nga si Pablo? Mga ministeryo na sa pamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon. Ako ang nagtatanim, si Apolos ang nagdidilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ibig sabihin, tayo na mga tinatawag na nag-manage or ginamit na steward, mga kapatid, hindi natin pwedeng angkinin ang glory sa Diyos. Amen? Hallelujah. The Christians and stewardship is kailangan natin, mga kapatid, na gawin lang natin yung part natin. Amen. Gawin natin kung anong ipinagawa ng ating Panginoon. Sabi pa nga niya mga kapatid, sabi niya, ako ang nagtatanim at si Apolos ang nagdidilig. Ngunit ang Diyos ay siyang nagpalago. 7. Ano pat walang anuman ang nagtatanim ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ibig sabihin, nagtatanim lang po tayo. Katulad sa amin, mga preacher nagdadala sa salita ng Diyos. Nasa Panginoon na kung maglago ka or maging malalim ka dahil wala akong karapatan na tutubo yung tinatanim ko. Ibig sabihin, hindi ko gawa yung pagbabago ng isang tao. Wala akong kapangyarihan baguhin kayo. Amen? Tanim lang ako. And then, sabi niya nito mga kapatid, sapagkat tayo ay magkamanggagawa, or dito muna tayo sa 8 para ano. Ngayon, ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa lang. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sari-saring kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Kaya pala mga kapatid, bilang mga steward, wala po yung mga galit, inggit, wala po yung pagmurmuring, pag tuwing tayo'y gagamitin ng Panginoon as a Christian. Amen? Hallelujah. Sabi nga dito sa ating tinatawag mga kapatid na verse, ang tapat na magsigawa ay hindi lamang para sa kasama. Ito rin ay usapin ng pag-aalay ng oras, talento, at buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ibigay ni Kristo ang Kanyang lahat para sa bawat isa sa atin. Mayroon ba tayong magagawang mas kaunti para sa Kanya? Amen? Nais niya na tayo'y maging tapat na tapat na mga katiwala at bawat bahagi ng ating buhay. Ang tanong ngayon mga kapatid, number 1 na punto natin mga kapatid, our time. Number 1 na punto, our time. Ang time mga kapatid, or ang ating time, sabi dito, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling kawangis at hiningaan niya sa hininga ng buhay. Nagtatanim din ang Panginoon sa isang hardin at inilagay ang tao sa loob nito upang alagaan at pangalagaan ito. O, di ba? Kahit si Adan ay hindi isang irresponsableng tao na paglilibang sa ganap na kahulugan sa salita. Nilikha ng Diyos ang tao upang magkatiwala sa hardin, upang siya po ang magmamahala sa isang garden, mga kapatid. Yan po ang una or kauna-unahan. And then, sa hardin, inilaan din ng Diyos ang isang bahagi ng mga punong namumunga para sa kanyang sarili. Ang isang bahagi ng ating oras ay dapat nating gawing espesyal at ialay natin sa Diyos. Ito po mga kapatid, sa time natin na ngayon,
ito po ang letter A, kailangan natin ang time sa ating Panginoon. Unang-una, time natin sa prayer and worship. Tayo mga kapatid, bilang mga steward, lalo na sa pangalawang araw ng January mga kapatid, kailangan maisulat natin ito para hindi natin makalimutan at matapos ang 2026 na i-apply pala natin ito. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Unang-una, kailangan nating manalangin at magsamba sa Panginoon. Letter A, our time, ibigay natin ang ating prayer and worship to the Lord. Letter A, mga kapatid. Letter B, kailangan din natin, mga kapatid, para lalago tayo bilang mananampalataya, studying His Word. Importante or mas importante na matuto tayo magbasa, hallelujah, sa salita ng Diyos. Or baka nag-word of God ako dito na mali na pala ako. Kailangan nating basahin din natin, mga kapatid, ang kanyang salita. Studying His Word. Amen. And then, letter C, pag-witnessing. Kailangan tayong maging witness sa kapangyarihan ng Diyos. Paano tayo makapagbahagi sa salita ng Diyos na wala tayong witness? Hindi tayo witness sa kanyang nagagawa. Kailangan, ibig sabihin mga kapatid, na naranasan mo na pinagpala ka ng Diyos. Naging witness ka, hallelujah, dahil sa binigay mo na oras sa Diyos. At, di ba, pag tayo po ay nandito sa gawain ng Panginoon, kakaiba ang ating naramdaman. Pagkatapos ng gawain, mga kapatid, napakasaya. Hindi mo mababayaran pa. Kahit OFW tayo or mag-isa lang tayo, mga kapatid, ramdam ko everyday na masabi ko kahit isa lang ako, pero yes, minsan may kalungkutan tayo, pero pagkatapos ng gawain, parang ang saya-saya natin. Dahil, mga kapatid, ang oras natin is nakikinig tayo, studying His Word, mga kapatid. And letter C, witnessing. And letter D, work relate to His church. Ang gawin sa isang tao na Christian and stewardship, kailangan nating mag-pray and worship. Letter B, studying His Word. And letter C, witnessing. And letter D, work related to His church. And letter A, helping those in need. Itong helping, mga kapatid, isa din po itong kailangan sa isang Christian. Pag tayo po ay isang Kristiyano, matuto tayong tumulong. Hindi lang, mga kapatid, hallelujah, hindi lang na tumulong tayo sa gusto nating tulungan, no? Minsan kasi, pag gusto lang nating tulungan, yun lang ang ating tulungan eh. How about sa iba? Di ba? Kaya na-bless ako dito po sa God is Our Strength. Kahapon, hindi ko man lahat nakita, pero basta na-bless ako. Dahil tayong lahat nagkakaisa para makatulong sa mga tao, katulad na lang ng bulag. Yes, na-amaze ako mga kapatid. Kasi nagawa ko rin naman, pero iba pala yung may video, mga kapatid, na makasabi ka ba na inspire yung mga tao na hindi nakatulong at nakapag-isip na, hala, sige sa susunod magbibigay din ako. O malay mo, mayroon na naman dito na, ay gawin ko to kahit hindi naman year or change year, mga kapatid. Diba? Hallelujah. Hindi lang, mga kapatid, December, gamitin natin yung pagtulong kung kakailangan. Amen? Hallelujah. Ito pong helping those in need, mga kapatid. Basahin natin. Punta tayo sa Luke, mga kapatid. Ayan. Praise God. Hallelujah. Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse 40. Sabi niya dito, datapwat ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. At ang sinumang binigyan ng marami ay marami ang hihingiin sa kanya. At ang sinumang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo ng marami ang hihingi sa kanya. Amen. Anong naintindihan natin dito, mga kapatid? Pag marami pala ang nagbibigay, marami din pong mabibigyan. Amen. Kung maraming nagkakaisa, hallelujah,
mga kapatid, marami din pong mabibigyan. Yun ang the Christian and stewardship, mga kapatid. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakaisa, mga kapatid. No? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sunod, verse, mga kapatid. Basahin natin ang Corinthians chapter 4. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2. Sabi doon, mga kapatid, siguro nandyan na yung 2 natin, pero basahin natin. Sabi dito, ipalagay nga kami na sinuman na mga ministeryo ni Kristo at ang katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Ibig sabihin, tapat tayo sa Diyos dahil siya man ang may-ari, no? Steward lang man tayo. Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin, amen. Ako, makikita niyo naman talaga dito, no? May maraming kilala sa akin na mula pagsimula ko sa ministry, mga kapatid, ako na po talaga yung tagahawak ng pera, no? Hallelujah, ako po yung kumbaga napagkatiwalaan na nagma-manage. Pero bilang ako, mga kapatid, kinakabahan talaga ako niyan kasi minsan pa mayroon pong nangyari sa nakapagtapal ka, gano'n ba, kasi nanakaw, mga kapatid, yung pera sa online. Pero hindi pa rin ako natakot, sabi ko, "Lord, next time huwag mo nang hayaan na ganito mangyari." 'Di ba? Nakakatakot nga talaga, mga kapatid, bilang, taga-manage. Pero hindi lang 'to pira, mga kapatid, management, nandito pa tayo sa time. Mayroon pang pangalawa, mga kapatid, na kailangan nating talakayin ngayon. Dito muna tayo sa our time, helping those in need. Kung hindi lang 'to pera muna, mga kapatid, yung kailangan natin na mag-presider, kailangan nating umawit, kailangan natin mag-praise and worship. That is called the Christian and steward. Kailangan talaga sa isang Kristiyano yung pagkakaisa, 'no? Alam naman natin na tayong mga OFW, kung sino man talaga ang available, katulad sa akin na salamat ako sa inyo na meron talagang maka-backup 'pag wala talaga kami, 'no? Walang makapag-word of God dito na meron talagang gagamitin ng Panginoon. Ang tawag diyan, pagkakaisa, na tumutulong tayo, 'no? Tumutulong tayo kasi kailangan, eh. Hallelujah. Yan ang tunay na Christian. Baka sabihin mo, siya naman talaga yung naka-schedule, wala na salo-salo na, eh, 'di ba? Merong mga gano'n na mga tapok-tapok. Isa na ako doon na wala ako, praise God, hindi ako puwedeng makapagsabing, kailangan ko ba talagang pilitin ang sarili ko kahit hindi ako available? Dahil OFW, okey lang sana kung nasa Pilipinas tayo, 'di ba? Kaya kailangan nating unawain ang bawat sitwasyon, amen? Bilang mga Kristiyano, nandoon yung pagkaunawa natin, yung tinatawag, mga kapatid, na, unawain ko si sister kasi busy siya, sige ako na, 'di ba? Gano'n 'yun, na may kusang loob na magpapagamit, helping those in need, mga kapatid. For example, dito lang tayo sa Diyos, mga kapatid. Walang naggawa ng schedule dahil busy po yung taga-schedule. Kung sino man yung puwedeng available na sabihan niya, or, "Kapatid, puwede bang pagawa ng schedule dahil wala akong signal." You're right, mga kapatid, gawin mo, 'no, gawin mo for God's glory. Amen? Gawin mo for God's glory. Dahil, mga kapatid, steward tayo. Steward tayo. Ibig sabihin, ang steward, no right, but judge, manage, o just management lang tayo. And then, accountable tayo. Pero ang owner, full of the right, property, and no accountability. Iba ang owner. Pero tayo dito, walang owner dito, mga kapatid. Lahat tayo dito, pantay na steward. Mapastor ka man, ma-sharer ka man, tayo dito walang mataas. Iba-iba nga, sabi nga ni Apostol Paul na si Apolos tagadilig, siya yung tagatanim, si Apollos yung tagadilig, ang Diyos pa rin ang nagpabunga. Kaya ang word of God, hindi ko po, kaya sabi ko, kung marami pang mga tao na sa pagsasalita ko lang dito nabago na kayo, ibig sabihin marami nang nagbago.
'no, yung mga nasa labas hindi nakakinig sa salita ng Diyos 'pag mapahayuan mo isang hayo mo lang, haleluya, ay nabago na. Ibig sabihin mga kapatid, Panginoon pa rin ang mag-convict sa atin kung paano natin mai-apply ang salita ng Diyos. Kaya una, prayer and worship, and then letter B, studying His Word, and letter C, witnessing. Kailangan tayo mo-witness, magpatotoo ba? Sabihin natin na dahil sa ating pag-witness sa mga nangyayari sa ating buhay, maraming na-bless, maraming na-encourage, maraming mga kapatid na lumakas ang kanilang pananampalataya. As a bilang Kristiyano, pagkatapos ng Word of God, meron tayong second program kung ano yung ating natutunan, witnessing. I-witness mo or i-testify mo kapatid. Amen? 2026 na, wag na tayong hilom-hilom, ano ba yun? Wag na tayong, ano bang tawag sa Tagalog nito mga kapatid? Wag na tayong tatahimik. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan nating witness. Hallelujah. Sabi dito, ang hinihingi ng Diyos na maging tapat sa ating pangasiwa. Ito pala ay hindi hingi ito ng mga pastors, ng leaders. Ito po ay hinihingi ng ating mahal na Panginoon na maging tapat tayo sa pangangasiwa, isang banal na kahilingan. Isa itong banal na kahilingan. Hindi tayo maaring umiwas o tumakas sa pangangasiwa ng ating ministeryo dahil sa anumang kakulangan na ating nadarama. Dapat hilingin natin sa Diyos na tayo'y maging tapat, hindi kinakailangang magtagumpay ang Diyos ang nagbibigay ng paglalago or hindi kinakailangang magtagumpay. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay na paglago. Sabihin mo, ay hindi naman ako nagtagumpay doon sa aking ginagawa. No, lahat ng ating ginagawa mga kapatid. Sabi nga ng Isaias mga kapatid na haleluya na hindi babalik sa akin ang salita na hindi yan magbunga. Ibig sabihin, pag yung salita na binibitawan natin, bubunga yan. Hindi pa man ngayon, pero ngayon nagbubunga na nga mga kapatid, no? Hallelujah. Katulad na ini-example natin ngayon sa Matthew 25, verse 14 to 30. Ito po mga kapatid, isa itong parabola na basahin ko na lang para po talaga sa mga baguhan, kung hindi man bago pero i-refresh lang po natin. Isa na po itong tinatawag na alam na sa lahat mga kapatid. Sabi dito sa 14, hallelujah, Matthew 25 verse 14, isang parabol. Ito po mga kapatid, basahin ko na lang, hindi ko na lang siya isummarize para lahat po tayo ay sasabay sa pagbabasa ko. Sabi dito Matthew 25 verse 14, sapagkat tulad ng isang tao na ang paruroonan sa ibang lupain, ang tinawag ng kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanya ang kanyang mga pag-aari. 15. At ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ayon sa kanya-kanyang kaya ay siya'y yumaon at kanyang paglalakbay. 16. Ang tumatanggap sa 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. 17. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yaon at nakipaghusay sa kanya. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumatanggap ng 2 talento at sinabi,
Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtanggap ka sa kakaunting bagay, pamahalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos or ng inyong Panginoon." 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi sa Panginoon, "Nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka sa hindi mo hinahasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinayo o itinago sa lupa ang talento mo. Narito na sa iyo sarili." 26, datapot sumagot sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas na hindi ko hinahasik at nag-ani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinibigay mo sa akin, sana sa akin salapi na nagsipag pangalakal ng salapi. At ng aking pagdating tinanggap ko sana ganang akin pati ng pakinabang." 28, dito na mga kapatid, alisin nga ninyo ang kanyang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at sana'y magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati pa ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Sa tatlo meron po tayong nakukuha, no? Hallelujah. Dahil ang Panginoon nagbibigay man ng kaya, no? Hallelujah. Iba-iba nga naman ang ating talent. Mayroong iba nga gustong mag-praise and worship, may iba gustong mag-preach, may iba mga kapatid na nakikita ng Panginoon na kaya niya lahat. Kaya meron tayong nakikita na kaya niyang presider, kaya ng opening song, kaya niyang opening prayer. Talento na mga kapatid na binigay ng Diyos. Kasi nakita ng Panginoon na tapat ka lang doon sa nalagay ka sa schedule na closing song ka. Tapos tapos nagampanan mo yun. Magtaka ka na lang na nalagay ka sa closing song, naging closing prayer ka na. Bakit? Dahil nagbunga. Pero kung ikaw naman ay nalagay sa schedule, hindi mo nagampanan, magtaka ka na lang sa susunod, wala ka na doon sa schedule. Dahil hindi mo ginampanan. Maliban na lang sa amin na busy talaga mga kapatid. Kaya 'pag busy kami, busy yung iba, mag-message lang tayo mga kapatid. Kahit konti lang yang talent na ibinigay ng Diyos sa atin, magpagamit lang tayo. That's a true Christian. The Christian and steward mga kapatid. Dahil ang steward, ano daw? Helping those in need. Kailangan nating tumulong. Tumulong sa nangangailangan. Tumulong sa kailangan, "Uy, wala dito, kailangan nating tumulong." O nandiyan ka pa naman, bakit ka pa magtahimik kung kaya mo naman, di ba? Hallelujah. Ganun po ang bilang Kristiyano or the Christian and stewardship, mga kapatid. Hallelujah. Dito na naman po tayo sa pangatlo. Ay pangalawa lang po mga kapatid. Yun po ang una, our time. Meron po tayong A, B, C, D, A mga kapatid. Dito na naman po tayo sa number 2. At siguro naririnig nyo na ito mga kapatid, but importante din po ito. Amen? Baka may magalit at baka magsabi, bakit siya nagsalita ng ganyan? Bilang ako na naghahayag mga kapatid, ako po yung nagbibigay. At hindi ko po ugali na tumanggap ng binibigay at bibigyan ako. Amen? Ito na naman pong pangalawa lang, our finances. Ang iba ayaw 'tong marinig, eh. Yung mga tao na hindi pa talaga nila alam yung pagdating dito. Okay, dito na naman tayo mga kapatid, our finances mga kapatid. According sa ating, nabasa, isa lang po tayong management, pinagkatiwalaan, binigyan, dahil tayo pong lahat ay walang-wala. Kung ano yung binigay sa'yo, kung ikaw man yung nasa part na 5 talento na ibinigay ng Diyos, tapos, ginagawa mo,
binalik mo sa Ama, binalik mo sa Panginoon yung binigay niya sa'yo, mag-trip, mag-double pa yun mga kapatid, 'di ba? Mag-double siya. Kaya sabi dito, tayo naman ngayon ay our finances. At kasali 'to dito mga kapatid sa ating topic na the Christian and stewardship. Dahil tinawag tayong Christian, nandito mayroon na tayong time, mayroon na tayong prayer and worship, mayroon na tayong studying His Word, mayroon na tayong witnessing, mayroon na tayong work related to His church. Hallelujah, and helping those in need. And number two, our finances. Letter A, according to your income. Lahat po tayo may income mga kapatid. Yung income na yan ay isipin natin na yan po ay mula sa ating Panginoon. Hindi lang tayo maliligtas dahil sa ating gawa, ngunit mayroon pong gantimpala ayon sa ating pangangasiwa, no? Hallelujah. Sabihin natin na, yes, hindi ako maligtas sa aking gawa, pero mayroon tayong tinatawag mga kapatid na gantimpala. Basahin nga natin mga kapatid unang-una dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 39. Ito pa rin mga kapatid, oh. Akala ko saan pa ako pupunta, eh. Yan pa rin ang ating critics, eh. Sapagkat tayo ay kamanggawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos, ibinibigay niya sa akin tulad ng matatalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang natatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ibig sabihin, itong mga binigay sa atin na mga pinapamahala ng Diyos sa atin, no? No, nasabi ko na kanina, yung ating pagpagamit sa ating Panginoon. Yung gaano tayo ka-faithful sa Diyos. Hindi lang sa salita, maging sa gawa, maging wala tayo dito sa God is our strength. Baka dito lang tayo faithful, pero paglabas natin mga kapatid, yung bunganga natin mga kapatid, putot putsinta, mga bungbong dito, yun na ang lalabas. Hindi gano'n na. Hallelujah. Hindi tayo naging tapat mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin tulad ng matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang tagatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw dito. Sapagkat sinuman ay hindi makapagpalagay ng ibang pinagsasaligan. Bagkus, kundi ang naglalagay o nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kung iniisip natin ang gawain na ito, si Lord ang owner. Ibig sabihin walang maghari-hari, walang mga kapatid, walang tinatawag na si Lord laging mataas. Siya lang talaga mga kapatid. Dahil siya man ang ulo talaga, tayo lang lahat dito ay steward. Kaya 'di ba nakakatakot 'pag nalagay tayo sa schedule din natin, kahit ako mga kapatid nakakatakot. Kaya 'pag maaga pa lang ay magsabi na ako, dahil hindi ako sa tao nag-commit, kumbaga sa Diyos tayo nag-commit. Nakakatakot. Kaya sabi dito, ang Diyos ang ating ulo. Datapwat kung sino man, basahin natin ang key verse mga kapatid. Sino man ang ibabaw sa pinagsasalingan, ito ay sa ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Ibig sabihin, kung anong ginagawa natin, sa bawat isa ay hayagan po yan sa Panginoon. Kaya sabi dito, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang pagsasaysay sapagkat sa pamagitan ng apoy inihayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung gawa ng sinuman ay manatili na itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng ganti o kagantihan. Praise the Lord. Yun po ang tinatawag mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay may gantimpala na ibigay sa ating Panginoon. Kaya sabi dito sa ating pangalawa, dahil dalawa lang po ang ating pag-usapan, ang ating pananalapi or finances.
Kaya sabi nga ng ating Panginoon mga kapatid, sa mga may church po ito ha, mga kapatid, ito po'y kasali talaga 'to sa ating pag-aralan. Hindi ko po puwedeng laktawan ito 'no, haleluya. Kaya sabi sabi dito, pakinggan niyo lang mga kapatid dahil para po ito sa Panginoon. Salita po ito ng Panginoon 'no. Sabi pa nga niya mga kapatid, Malakay 3:10, sabi dito, "Dalhin ninyo ang buong ikapok sa kamalig at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga duwangan ng langit at ibubulid o ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na sisidlan upang tanggapin ito." Yan po ang isang tinatawag about sa pananalapi. Ang ganap na pagsuko mga kapatid sa Diyos ay hindi lamang nagsasangkot ng ating espiritual at saloobin, kundi pati na rin ang ating material na ari-arian at ang ating para sa ating Panginoon, 'no? Haleluya! Imposible maging isang tapat na katiwala kung tayo naman ay hindi nagbibigay. Haleluya! Gagawin ba tayong tapat tayo o tapat ako sa lahat ng gawain, pero pagdating sa pagbibigay mga kapatid halos haleluya, Lord, ito na lang sa'yo yung sobra-sobra, 'di ba? Ako din tamaan ako dito mga kapatid 'no, pero salamat ako sa Panginoon dahil nabuksan din ng Panginoon ang aking, puso, isipan sa pagbibigay ng tithes 'no. Haleluya! Kaya tayo dito, alam ko po mga kapatid na nadaanan po natin 'to kasi pag-aralan natin ayaw ko namang hindi ko 'to'y sabihin sa inyo dahil ito po ay nakasulat din talaga sa ating napag-aralan. Amen? Hallelujah! Napakasarap kaya 'pag magbigay. Tayo dito may kanya-kanya tayong teacher o pastor mga kapatid. Kung saan kayo kumain, do'n din kayo magbigay, 'di ba? Praise God. Sabi dito mga kapatid, hallelujah, ayon sa kita, basahin nga natin Deuteronomy chapter 16 para paliwanagan natin. Ilang minute na ba ako? Naka-consume na po ako ng 42 minutes mga kapatid. Ako kasi semi-Bible study po ito mga kapatid, kaya mas marami po kayong matutunan para ano po, 'no? Hallelujah! Basahin po natin mga kapatid, Deuteronomy chapter 16, verse 17. Sabi dito, "Bawat lalaki ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinibigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos." Amen. Hallelujah! Hindi lang pala ngayon mga kapatid, pati babae nagbibigay na rin 'no, hallelujah. Kaya nakakatawa po yung ating, Panginoon. Talagang na-bless ako sa inyong lahat 'no, dahil dito po talagang nakita naman natin talaga kung gaano po natin kamahal si Lord at nagbibigay talaga tayo mga kapatid. At yun nakikita yung ang kagandahan doon mga kapatid na lahat tayo ba lahat tayo nagkakaisa para tumulong mga kapatid. Kaya salamat sa ating lahat. Isa lang itong review pero nagpapalakas po ito sa atin na huwag tayong matakot magbigay. Amen? Hallelujah. Dahil isa man 'to na ating napag-aralan mga kapatid. Next verse mga kapatid, letter A yun ha, ayon sa kita. Ayon sa kita. Letter A ayon sa kita. Kung sa English, according to income. Letter B mga kapatid, without show. Hallelujah, wag nating i-show mga kapatid yung ating ibinibigay na ipagmamalaki natin, "Oh, nagbibigay ako diyan. Alam niyo malaki yung binigay ko diyan." Hindi, bawal 'yan ha. Baka baka pero alam niyo na po 'yan mga kapatid. 'Yun po 'no, okey lang sa atin kasi kasama naman tayo sa mga gano'n na nakikita natin 'no. Pero sa iba ba baka punta tayo sa ibang BR or saan kayo mga kapatid, do'n kayo magsabi, pangit 'yun, 'yan. Kung ano man ang ating napagbigay dito, dito lang po 'yun, sa atin lang po 'yun. Huwag na po nating pagsabi-sabi pa kahit saan kasi wala na pong blessing. Basahin nga natin mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 3, "Datapot 'pag ikaw ay naglilimos ay huwag malaman ng inyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay." Ibig sabihin na walang pagpakitang gilas. Yan po ang pagbibigay sa finances mga kapatid. Hallelujah. Hindi po tayo yung mga tao bang na magbigay mga kapatid na talagang na-public. Pero sa nabigay dito, normal 'yun na ibigay natin na merong para makita din sa lahat, ma-inspire po. Hindi naman po vlogger yung ating pastor dito at walang vlogger dito mga kapatid.
Yun lang talaga na ma-inspire sila ba, hala, nakatulong 'di ba 'pag ikaw nakakita, "Ay gawin ko rin 'yan." 'Di ba na ikaw yung naging daluyan na tinatawag na, gawin ko rin 'yan. Magbigay din pala ako para isa din ako naging part doon sa taong natulungan." 'Di ba? Napakasarap sa isang tao na gano'n po ang iyong mindset. Amen? Letter C. Ang letter C mga kapatid ay ng may kasimplihan lamang, 'no, o letter C, malayang nagbibigay. Malaya tayong magbigay kung magkano lang basta mula sa puso. Malaya ba kumbaga wala tayong, "Haleluya, sayang man 'tong ibibigay ko." Walang walang pag-alinlangan mga kapatid. Yun po ang hinahanap na our finances according to income, without shoe, freely, freely kumbaga sa Tagalog, tinagalog ko lang po ng, tinatawag malayang nagbigay, freely mga kapatid. Malaya tayong tumulong mga kapatid, bukal sa loob ba, yung hindi tayo napipilitan. Kaya salamat tayo sa Panginoon dahil ang God is our strength. Nandoon yung galak, mababasa yung mga comment mga kapatid na talagang nandoon yung positive mga comment mga kapatid 'no. Nakakagalak, hallelujah. Para sa akin talagang nakakagalak yung mga tao na handang tumulong. May oras pa ako mga kapatid, sige at tapusin lang natin ito ha. Sabi dito mga kapatid, kailangan malayang magbigay or freely mga kapatid. May ano ba, yung tinatawag na kusang loob. Hindi ka napilitan, baka sugurin mo yung treasurer ninyo, pero wala yan dito mga kapatid. Na minsan minsan gano'n yung mga purok purok chairman, mga basta ano, iwan ko mga kapatid, mayroon dun sa amin na talagang ang pangit 'no, yung Makamundo ba, hinahanap, "Saan ang ganitong hallelujah, ang pangit kaya. Pero dito mga kapatid 'no, ilang taon na ba akong naging treasurer mga kapatid, wala namang sumugod din sa akin. Hallelujah, dahil transparent din po tayo kaya bilang mga treasurer diyan, maging transparent talaga tayo mga kapatid 'no, kasi tayo man ang management, tayo man ang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Aperta brother mo hindi man ligid na siya po talaga yung ating treasurer. 'Di ba brother mo? Hallelujah. Pinagkatiwalaan tayo kaya gamitin din natin, gawin natin yung part natin. Amen? Walang magsabi na hindi naman ako nakakatulong. No, mga kapatid, lahat tayo po ay nagkakaisa. Kaya glory to God alone. Amen? Glory to God alone. Letter D, mga kapatid, letter D, with simplicity. With simplicity, 'no? Ang pagbibigay with simplicity ba, bigay ka na hallelujah, wag mo na yung isipin, 'no? May ibang magbigay na, "Malaki yung nabibigay ko diyan." Marami akong narinig diyan mga kapatid sa mga taong hindi true Christian. Yung ano lang ba, yung nag-after lang siya sa mga ano mga kapatid, pangit po yun ha, mga kapatid. Kaya praise the Lord, dito wala po yan. Sabi dito mga kapatid, basahin natin ha, letter D, ng may kasimplihan. Roma chapter 12 verse 8, "O ang umaaral ay sa kaniyang pag-aral. Ang namimigay ay mamimigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsisikap. Ang nahahabag ay magsaya." Ayan mga kapatid, 'di ba? Hallelujah, kung ikaw ay umaaral, mag-aral. Nangaral ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw yung talent mo ay mamimigay, magbigay ka na may magandang loob. Kung napilitan ka lang, ay wag ka na lang magbigay kasi wala ka talagang blessing. Amen. Hallelujah. Letter D po yun mga kapatid. Letter A, regular mga kapatid na pagbibigay. Every month, nagbibigay po tayo. Every month po kasi yung ating sahod dito, every month or every week. Depende sa atin mga kapatid kung kailan kayo magbigay. Pero regular. Pero depende na lang din kasi sa akin mga kapatid, regular man din sa akin. Glory to God alone. Praise God, himaya iya sa Ginoo. Sa inyo na lang din, kayo na bahala. Next, hallelujah, yun na po ang ating tinatawag letter D, simplicity. And regular letter A. And last,
ito na po ang last kasi ito naman talaga ang gusto ninyo para lumipad na kayo, joke lang. Ah, praise the Lord, napa po ko dira, napa ko diri, napa mo diha mga igsoon, okey lang ba mo dira? Agoy magpuso-puso naman kayo mga kapatid. Hello, God is good. Amen, si brother mo lang. Ay, salamat kasi nandiyan pa kayo mga kapatid na mahirap kayo magsalita dito akala ko wala na kayo. Ayan mga kapatid 'no, praise the Lord, hallelujah. Yun po ang ating, letter A, regular na pagbibigay, amen. Last, cheerfully mga kapatid. Ang last ano po daw, ng may kagalakan. Palakpakan natin ang Diyos dahil may kagalakan tayo sa ating pagbibigay. That Christian and stewardship. Kailangan cheerfully, no? May kagalakan. Ito talaga yung isipin natin. Every time na magbigay ako, next time, ah, dagdagan ko naman 'to ng 20, oh, 'di ba? Next time, pinagpala ako ni Lord, dagdagan ko naman ng ₱10, oh, 'di ba? Yung naging ₱5 mo, dinagdagan mo ng 5, naging 10 na, 'di ba? Pero sa mga OFW, kayo na bahala kung magkano yung dagdag ninyo, ha? Hallelujah. Ito po napakaganda na mga topic mga kapatid. Talagang pagtuturo ito sa ating lahat. Isa din ako habang nag-aral po ako. Sabi ko nga sa inyo na itong pinag-aralan natin, kung sa school pa 'to, eh, pang-college ito. Hindi ito kakayanin sa bago pa, lalo na yung mga mga sakim mga kapatid, pero wala po 'yan dito. Amen? Lahat po tayo dito ay mga cheerful giver. Amen. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon. Mayroon po tayong mga verses diyan, kayo na po ang babasa dahil wala na po ako talagang oras at siguro naka nakaano na talaga tayo ng oras mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon, ang ating, topic, the Christian and stewardship mga kapatid. Kung paano tayo pinagpala, mas magbibigay tayo. Amen? Hallelujah. Hindi lang pinansyal, maging ang ating talent. Ipagamit natin sa Panginoon. This year, 2026 na. Hindi na yung 2025 na tagapakinig ka lang sa baba. Bagkus ngayon ay 2026 na, humayo ka na at magparami. Saan ba yun si Brother Marshall? Sabi niya, humayo ka at magparami. O, di ba? Sabi ng Panginoon kay Adan, mga kapatid, humayo kayo at magpaparami. Amen? Hallelujah. Iba naman yung iniisip siguro ni Sister Jan. Ay, nandiyan ka pala, Brother Marshall. Yun po. Salamat, Brother Marshall, 'no, nandiyan ka. Yan, mga kapatid, yan lang po ang pinakaimportante. Hallelujah, i-review ko lang po. Number 1, our time. Letter E, prayer and worship. Letter B, studying His Word. Letter C, witnessing. Letter D, work related to His church. And letter A, helping those in need. And meron po tayong mga verses diyan mga kapatid. Number 2, our finances. According to income, without you, freely, with simplicity, regularly, and cheerfully, mga kapatid. Kailangan talaga yung galak natin, mga kapatid. Kung nagagalak tayo dahil nagpapagamit tayo sa Panginoon, mas magagalak tayo na makatulong tayo sa gawain ng Panginoon. At lalo na, kung meron na tayong mapatayo na church, napakasarap na isa ka diyan na masasabi mo, nakatulong ako kahit sa konti, kahit sa ₱20 na nabigay ko diyan. Wow! Basta mula sa ating mga puso. To God be all the glory, purihin ang ating Panginoon. At dito lang po tayo magtatapos mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Last verse na babasahin ko po mga kapatid. Hallelujah, sabayan niyo po ako kung nandiyan kayo. Pero kung ayaw niyo nang sumabay, ako na lang ang babasa at para po sa ating lahat. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa'y maging tapat. Purihin ang Panginoon at tayo na ang magtimbang-timbang mga kapatid kung paano tayo naging tapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito muli, Panginoon, about sa Christian and stewardship, Panginoon. Hallelujah. Bilang kabahagi mo,
Panginoon. Hallelujah, salamat sa mga pinagkaloob mo sa aming mga talento, sa aming talent, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa paalala mo this year 2026, Lord God, na whole year na ito, hallelujah, ay magawa namin ito, Panginoon, ang salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na matanggap po namin ang iyong mga salita. Sa mga kapatiran ko, hallelujah, hallelujah, tulungan mo po kami, Lord, na maisabuhay namin ang iyong mga salita ayon lamang sa inyong kalooban. I-bless mo po ang God is our strength hanggang sa inyong pagbabalik. Palakasin mo po ang bawat isa, hallelujah, mula sa resident pastor namin, sa mga kapatiran naming mga admin, Lord, blessing upon blessing in the name of Jesus. Healing upon healing in the name of Jesus. Tulungan mo lamang po kami, God. Hallelujah, na kami po'y maglingkod sa iyo ng tapat at totoo, Lord Jesus. Dahil nga, sabi mo, Lord, ang tunay na lingkod ay maging tapat sa maliit. Hallelujah. Kaya Lord, salamat sa mga pagtuturo mo sa gabing ito. Patuloy po namin, Lord, na pinapasalamatan, na pinagkatiwalaan mo po kami sa maliit na bagay na ito. Tulungan mo lamang po kami, Lord, na ito po'y aming magamit ang mga talento na ito para sa inyong kapurihan. Maraming salamat sa inyong abang lingkod na muli ginamit mo po ako ngayon dito sa God is our strength. At salamat sa taong ito, Panginoon, na isa ako na ginamit mo, Lord God, dito sa God is our strength. Hallelujah, nawa, Lord, marami pang mga panahon, provision ang inyong ipagkaloob sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God, sa iyo ang pinakamataas na papuri sa gabing ito, sa iyong nag-iisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory at mapagpalang gabi po. Ibabalik ko po sa ating MC. God bless us all.